sa ating buhay Kristiyano, meron pong 4 na gulong, yung Christian life. Ano po yung una? Salita ng Diyos. Pangalawa, prayer. Pangatlo, pang-4, evangelism. Una, salita ng Diyos. Sinabi, unang Pedro chapter 2, sa verse 2, basahin po natin. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kaya para tayo po ay patuloy na lumago, kailangan po natin mitiin yung salita ng Diyos. Tama po? Pagkatapos nun, Roma chapter 7, sa verse 22 hanggang 23, basahin po natin, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Sabi po, this book will keep you from sin. Or sin will keep you away from this book. Kaya it's up to you. Kung gusto mong maging malayo sa kasalanan, then dapat kang mas malapit sa salita ng Diyos. Kung gusto mong maging malapit sa kasalanan, then dapat wala kang salita ng Diyos. Nasa sa iyo po yun. Kaya kung gusto mo talagang mapaglingkuran yung Diyos, dapat meron kang sapat na salita ng Diyos. Sinabi dyan, ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking puso. Kasi buhay na po yung ating Holy Spirit, yung ating Spirito. Kasunod, prayer. Colossians chapter 4, verse 2, basahin po natin. Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo magbantay ng may pagpapasalamat. Bakit hindi pa nasasagot yung prayer mo? Huwag ko kayo masyadong apurado. Sabi lang ng Biblia, magpatuloy ka lang sa pananalangin. Kung hindi pa nasasagot yung prayer mo, ano pong sabi ng Bible? Magpatuloy ka lang sa pananalangin. Bakit hindi pa nasasagot yung prayer ko? Ano pong sagot ng Bible? Magpatuloy ka lang sa prayer. Bakit hindi pa nasasagot yung prayer ko? Ano pong sabi ng Biblia? Magpatuloy ka lang sa pananalangin. Kaya kailangan nating magpatuloy sa pananalangin. Pero, sa pagpapatuloy po natin sa pananalangin, meron po tayong kailangang tiyakin. Awit chapter 145 sa verse 18, basahin po natin, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Yung Panginoon, malapit siya sa lahat ng taong nananalangin sa Kanya, especially doon sa mga anak ng Diyos. Kumbaga parang meron tayong hotline. Hello pa. May evangelize ako. Pwede mo po ba akong tulungan? Save ko. Parang gano'n. Pero, sabi dito, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Your prayer must be based sa Biblia, must be based sa kalooban ng Diyos. Panginoon, 3 number lang naman. Easy 2 lang po ito. Hindi naman po ito masyado. Tingin nyo po, lalabas yung 3 number sa Bible, ay 2, 3 at 5. Ito na talaga yun, kalooban na ng Diyos. No. Kapag ganun po yung prayer ninyo, never talagang sasagutin nyo ng Diyos. Hindi, Panginoon, magdo-donate naman ako sa church. Abay, pinangsangkalan pa yung church. Wag po. Okay? Yung Panginoon, nakikinig siya sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan. Pero, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kaya, what hinder our prayer? Ano po yung nagiging hadlang para hindi mapakinggan ng Diyos yung prayer natin? Awit chapter 66, verse 18, basahin po natin. Kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon na hindi makikinig. It's very easy. Kung may kasalanan ka, then God will not hear your prayer. Diba hindi tayo makapag-pray ng maayos kapag may sin? Kailangan muna natin i-deal yung sin na yun bago tayo humingi ng kung ano-ano sa Diyos. Ayusin mo muna yung kasalanan mo bago mo hingin yung mga bagay na ito. Pero kung hingi tayo ng hingi at hindi natin inaayos yung kasalanan natin na nagawa sa Diyos, then He will not hear our prayer. Ano po yung prayer ng iba minsan? Pengin noon. Pengin noon. Pengin po ako nito. Hindi na Panginoon pengin Kaya sana, tiyakin natin. Sa tuwing nagpe-pray tayo, kailangan muna nating tiyakin na malinis yung ating buhay Kristiyano. Kung meron kayong anumang laban sa Diyos, may kasalanan, kailangan nyo muna yung hingi ng tawad para ma-recover yung fellowship. Then, pagkatapos nun, hingin nyo naman yung gusto nyo hingin sa Diyos. Yun po yung effective at powerful na prayer. Pangatlo, fellowship. Unang Korinto, chapter 1, mula verse 8 hanggang
hanggang 9. Basahin po natin. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Sabi po, siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan. Paano po kayo magiging malakas? Sa fellowship. Sinabi pa na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Paano ba dapat tumayo ng walang kasumbat-sumbat o walang pintas sa harapan ng Diyos sa hukuman niya? Dapat ka magstay sa fellowship. Kung wala ka sa fellowship din, pagdating mo sa harapan ng Diyos, papagalitan ka niya. Di ba niligtas kita? Pero anong ginawa mo sa buhay mo? In-enjoy mo yung buhay mo sa paraang gusto mo. Kapag ganon, susumbatan tayo ng Diyos sa mga pagkakataong binigay niya sa atin. Kaya para hindi masumbatan yung buhay Kristiyano natin, pagtayo natin sa harapan ng Diyos, we must stay sa fellowship. Ano pa? Yung Diyos tapat siya. Sabi dito, sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama sa kanyang anak. Yung Diyos ba, nag-aalaw ba siya ng temptation na higit sa iyong kaya o hindi? Hindi. Tapat yung Diyos. Inalaw niya yung situation ng temptation sa iyo o tukso ayon sa kakayanan mo. Hindi nagbibigay yung Diyos ng hindi mo kaya. Naintindihan niyo po ako? Kaya ang Diyos ay tapat. Tapos sinabi, tinawag kayo. Ibig sabihin po nito, niligtas kayo tungo sa pakikisama sa kanyang anak, sa Hesukristo na ating Panginoon. Pagkatapos ng ating kaligtasan, we must stay sa fellowship. Kung saan nandoon yung Panginoon. May fellowship naman po kami. Kaso, ikaw na, rounds mo na. Ikaw na, ang dami naman nito, ang lakas mo naman dyan. Hindi yun fellowship. Yung fellowship sa kanyang anak ay nasa church. Kailangan nating pumunta sa church upang makipag-fellowship sa mga brothers and sisters. Sa fellowship po, minsan habang nagsishare yung mga kapatid, napapakinggan natin yung kanilang pinagdadaanan. Ganun pala. Yung kahirapan mo ngayon, parang hirap na hirap ka pag binig mo dun sa sitwasyon ng kapatid. Ganun pala yung ginawa niya. So sa fellowship, meron po mga ganun cases, okay? Kaya sana, para tayo po ay makatayo ng sakdal sa harapan ng Diyos, so we must stay sa fellowship. At panghuli, last slide na po ito. Di pa pala. Sa verse muna, Awit chapter 133 verse 1, basahin natin. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. So saan po yung kasiyahan? Sa fellowship. Kaya gawin niyo po yung best ninyo sa lugar kung saan kayo tinawag. Then pagpunta niyo po dito sa church, mararanasan niyo po yung napakasayang fellowship. Tandaan niyo po ito, kung tamad ka sa buhay Kristiyano mo at hindi mo ginagawa yung best mo kung saan ka tinawag, pagdating mo dito sa church, magtataka ka. Bakit yung mga kapatid ang saya? Bakit hindi ko nararamdaman yung ganong kasiyahan? Kasi tamad ka sa buhay Kristiyano mo. Kung ginagawa mo yung best mo para gawin yung kalooban ng Diyos habang nandun ka sa posisyon mo, wala ka dito sa church, mararanasan mo po yung napakabuti at napakaligaya kapag ang mga magkakapatid ay sama-samang nabubuhay na nagkakaisa. Then, para magawa po yung kalooban ng Diyos, kailangan nating magkaisa. Huwag niyo pong hayaan na sirain ni Satanas yung pagkakaisa po natin. Never judge yung kapatid, never judge yung leader, never judge si pastor. Intindihan niyo ba ako? Kung may evaluate ka man, evaluate mo yung sarili mo, hindi yung ibang tao. Tayo kasi, mapagbigay tayo sa sarili natin, generous po tayo. Pero pagdating sa pagkakamali ng iba, sige. Sa ating fellowship, yes, we are not perfect. That's why kailangan natin magkaisa. Pagpasensyahan natin yung bawat kapatiran. Nagigets niyo po ako? Kaya sinabi, patawarin niyo yung kapatiran gaya ng magpapatawad sa atin ni Kristo. Kaya last verse, Evangelism, Kawikaan chapter 24 sa verse 11, basahin po natin. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, tigilin mo silang natitisod patungo sa katayan. Paano po kung yung anak mo, kung yung asawa mo, kung yung kapatid mo, kung yung kapamilya mo, kung yung kapitbahay ninyo ay mamamatay bukas?
ikaw yung kunin una ng Diyos para makapunta sa langit. Pero, kung hindi sila maliligtas, mapupunta sila sa impyerno. Okay lang ba sa'yo na yung nanay mo sinusunog sa impyerno? Okay lang ba sa'yo yung katrabaho mo, yung kaibigan mo, nandun sa impyerno, sinusunog? Hindi. Dapat po tayong hindi makontento pagdating sa evangelism. Kailangan natin gawin yung best natin na makapag-evangelize ng mas maraming ligaw na kaluluwa. Sa lugar po ninyo, isipin ninyo ha, pag-uwi nyo mamaya, tignan nyo po. Mula doon sa napakaraming tao nakikita mo, ikaw lang yung ligtas. Hindi ka ba naaawa sa kanila? Dito po, indirect murder po kung hindi natin sasabihin sa kanila yung kaligtasan. Kung nakita mo yung isang taong nalulunod na at sinasabi mo, bahala siya dyan, hindi siya marunong lumungoy. Hindi po ganun. Yung kaligtasan, kailangan nating sabihin sa kanila. Kapag hindi natin ibinuka yung ating bibig sa kanila, yun po ay katulad ng indirect murder. Parang pinatay mo na rin sila. Kaya sana, sa ating buhay Kristyano, ma-achieve po natin yung 4 na gulong ng buhay Kristyano. Tandaan niyo po ito. Yung pang-4, nangyayari kung may 3. Word, prayer, at fellowship. Naturally, mangyayari yung pang-4. Kung wala yung 3, huwag mong expect yung pang-4. Minsan, may mga special case, pero ang usual, yung 3. 3 muna, bago yung pang-4. Okay? Kaya sana, na unawaan niyo po yung naibahagi ko sa inyo ngayon. Napakahalaga po para sa ating mga naligtas na alalahanin kung paano po tayo iniligtas ng Diyos sapagkat yun yung nagiging motivation natin sa pagpapatuloy sa ating Christian life. Sinabi, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa atin, sa akin, sa iyo. Kaya sana, gamit yung pag-ibig ng Diyos, gawin po natin yung abot ng ating makakaya sa ating buhay Kristyano.